Ayan mga kababayan, at dito tayo sa may Ilog Pasig Esplanade, dito sa may ginagawa ngayon sa may Arroceros. Andito tayo ngayon sa Arroceros, ayan o. Inano mga kababayan o. Yan, binubomba ang ano ng mga kababayan, umuusok-usok o. Ay, ayan mga kabayan, ano, talagang inano na nila dito, hinahammer na nila. Ayan, ilalagay na nila sa may isa pang poste, tapos sa kanila i-hammer, ano. Kanina umuusok-usok yung ano kanina. Ayan, napansin nyo mga bayan ay wala dito yung barge na isa, at nandun po sa may malapit sa may ano, MacArthur Bridge, at kinuha yung mga pilote doon. Sa ngayon mga bayan, ang ang dami na po ng pilote na naibaon nila dito. Hindi lang nila naipatayo, kundi naibaon na po ang mga pilote, at sa ngayon ay inahammer na po, at lalo pa nilang binabaon, ano. Yan. Dito tayo banda. Yan o. Akala po natin ay mahina lang po yan, pero napakalakas po niyan. Yan o, umuusok-usok o. Grabe. Sa lakas niya ay umuusok-usok mga bayan. At ang ano mga bayan, dito yung Ilog Pasig mga bayan, ay nakita naman ninyo ay hindi, no, saglit lang. Yan, wala masyadong basura mga bayan, no. Ayan, no, may mga basura naman, konti lang. Grabe, talagang marami na talagang mga pilote ditong naibaw nila. At dagdagan pa po ng nandito. Oh, ang dami oh. Yan. Ang haba ng mga bayan oh. Yan, kung inyo nakikita, tapos dagdagan pa nandun ay marami na rin pilote ang kanilang naibound doon. So sinahammer na nila ngayon, ayan oh. Ayan, ano na yan.
Talagang baon na baon talaga ang pilote dyan mga bayan. Ang bigat ba naman ng ano na yan, ang bakal na yan, oh. Solid po yan. Oh. Oh, putok-putok eh. Yan, darating ang araw mga bayan, ang ating mapapasyalan ay hindi lang doon sa may harap ng post office o doon sa may maestranza at ng Plaza Mexico, maging ang Phase 1A at ang Phase 1B, kundi hanggang dito sa may Loton area at maging dito sa may Arroceros. Likod na po ito ng City Hall. At hindi lang po natin mamamalayan na ang Esplanade ay aabot na o lalagpas na dyan sa may Ayala Bridge na yan, at makakarating na sa may Ayala o sa may Makati. Yan, at tinatansya abot ito ng Laguna de Bay mga kabayan, at ayon sa ating napag-alaman na ito ay 25 kilometer ano, at tinatansya matatapos bago mag 2030 at o kaya bago mag 2028 ay ano na to, makaabot na ang Esplanade sa may Laguna de Bay. Pero atin lang ano mga babayan, kung ito ay 3 taon pala na lang ay 2028 na, at makita natin kung hanggang saan aabot ang gagawin dito sa termino ng ating Pangulo. At sana ay ma-extend po ang ating Pangulo, at pangalawa ay kung sakali na mapalitan man ang ating Pangulo, ang susunod na magiging Pangulo sana ay ipagpatuloy ang mga nasimulan ng ating administrasyon ngayon, at para sa ganun ay magkaroon po ng beautification ng ating bansang Pilipinas, at tuloy-tuloy ang paglalago ng ating ekonomiya. Ang pasyalan nito mga bayan, itong grabe itong Esplanade mga kababayan ay nag-create ito ng mga maliliit na mga negosyante, at ang mga maliliit na negosyante ay mag-create din ng mga mararaming opportunity na para makapagtrabaho ang ating mga kababayan na mga walang trabaho sa ngayon. Kaya suportahan po natin ang programa ng ating pamalaan ng ating PBBM na Pasig Bigyang Buhay Muli, PBBM. Yan po ang programa ng ating administrasyon o ng pamalaan ni PBBM, ay inihango sa kanyang pangalan na PBBM, Pasig Bigyang Buhay Muli. Yan, at ang itong mga Esplanade mga bayan, kapag maabot na to ng Laguna de Bay, at ang ano dito, ang plano dito ay kabilaan. Kapag ito mga bayan ay kabilaan na nailagay at may mga Esplanade na kabilaan po, ay wala na pong magtatapon ng basura, at makukontrol na po ang mga nagtatapon sa basura, kasi mawawala na po yung mga street yung mga informal settler dyan sa tabing ilog, at yan po ang naging dahilan o naging cause ng pagdami ng basura sa ating Ilog Pasig. Kaya kapag wala na pong mga informal settler mga bayan o squatter, ay malamang ay maging babalik na po ito sa dati na malinaw at malinis ang ating Ilog Pasig.
Kaya yan po ang programa ng ating Pangulo na talagang dapat suportahan natin, at ang bawat Pilipino ay huwag na magtatapon kung saan-saan, maging sa mga kalsada o saan mang mga parte o bahagi ng ating bansa, no? Dapat ay itapon sa tamang basurahan o itapon sa tamang tapunan, para sa ganon ang kalinisan ay ating sa katuparan, at ang pagandahan at ang paglago ng ating ekonomiya, at ang mga investor ay maakit natin para sila ay mag-invest dito sa ating bansa, at nakita nila na maayos at maganda, malinis, at lahat ay talagang ang mga Pilipino very respectful, very thoughtful, very kung ano lang na biri-biri dyan, ano, basta wag lang yung sakit na biri-biri. Ayan, delikado po yon. Basta tayo ay mapagmahal dapat, dapat tayo ay nagtutulungan, nagkaisa. Yan, ganun dapat, ano. Yan po ang bansang matibay at bansang matatag. Ang pagkakaisa ang siyang dapat ay ipairal, hindi yung pang sariling interes lang para makadakot ng kaban ng bayan o makanakaw ng kaban ng bayan. Ang dapat sa mga politiko ay imbestigahan, katulad ngayon ay pagka ikaw ay hindi nagsumiti ng iyong mga salin at ng iyong kung paano mo ginastos ang kaban ng bayan, ay dapat ipapaliwanag mo, katulad ngayon sa ating Vice Presidente, na dapat ipaliwanag niya kung saan napunta ang mga ginastos niya, at napunta lang sa mga chichirya o sa mga kwento-kwento lang, no? Talagang yan po ang dapat niyang sagutin. Kaya nga po siya ay kinasuhan ng confidential fund, no? Confidential, kung saan niya naibigay, no, na sa mga tao na wala namang identity. Ayan. At kapag tayo ay kapag sinasabi nyo na kayo ay transparent sa taong bayan, dapat ay sagutin ninyo ang mga katanungan ng taong bayan. Hindi yung magtago lang kayo sa likod ng mga tauhan ninyo sa Senado. Ayan. At yung sabi niya na pamumulitika lang ang ginagawa ni PBBM, ay hindi po totoo yun. At sila po ang namumulitika, ano? Simula pa nung eleksyon ay namumulitika na po ang mga Duterte. Ayan, at ang mga nagsasabi naman dyan na itong Esplanade ay Duterte o kay kaninong mga tarpulano dyan, ay mahiyaya naman kayo, no? At huwag kayong magiging bobo, no? Huwag kayong maging bobo. Ayan, at ito ngayon ang pinaka-latest update dito sa may Ilog Pasig Esplanade, may Arroceros Park, mga bayan. At ito yung Arroceros Park na talagang siya po ang forest na natira o nag-iisang forest dito sa loob ng city ng Metro Manila. Ito lang po ang pinaka forest na natira sa ngayon. Ayan, at maraming salamat, at don't forget to like and subscribe my YouTube channel. I-click nyo na ang notification bell, i-select nyo na ang all para ma-notify agad kayo tuwing ako'y mag-live, mag-upload ng mga videos. At maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating Pangulo. Yan. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin.